Ang lahat? Nagugutom na po ba? Sino dito yung nag-almusal? Iilan lang. Okay, ngayon po tayo kakain. Kasi po ang katawan natin manghihina yan sandali lang. Pero kapag ang spiritual natin ang nanghina, ang hirap po bawiin ng lakas. Kaya po, wag na po nating patagalin. Tatawagin ko na po ang ginamit ng Diyos para ihayag ang kanyang salita, ang ating ate ng lahat. Walang iba kundi si Sis Althea May Hakla. Wag naman lahat, sis. Sobrang tanda ko naman. Ayan, praise the Lord. At muli akong nakatayo. Sige. Isang kagalakan na magamit muli sa pagkakataong ito. Ako ay kabado. Pero ayun, kailangan nating gawin kung anong nararapat gawin para sa Panginoon. So, ngayon ay, sige, muli po nating i-flash yung tema natin. Tignan lang natin kung naalala pa ba nila to. So, dito pa rin tayo magbe-base. 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. The one who calls you is faithful, and He will do it. So, nakapag-isip-isip na ba ang bawat isa? Siguro, kung i-recap natin, di ba, first week, when God calls you, will you answer? So kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon, hindi lamang pastor or leader, pwedeng gamitin ng Panginoon. Pangalawang week, when God calls, He enables. So si Lord mismo ang siyang magbibigay ng sapat na kakayanan para magawa natin yung mga pinapagawa niya. Third week, His faithfulness sustains us. So yung katapatan ng Lord, yung character ng Diyos, ang siyang magiging, paraan para tayo ay makatayo. Yung kanyang katapatan, para tayo makakapagpatuloy. Pang-apat is, He will do it. So hindi lang ikaw yung gagawa, kundi si Lord yung gagawa nun. So napansin naman natin kanina sa mga testimonies na minsan hinahayaan ni Lord na wala tayong, mapunta tayo sa sitwasyon na wala tayong kalaban-laban or wala tayong hawak. Kasi gusto ni Lord na makita natin yung kakayanan niya na siya mismo yung gagawa. So sa 4 na linggo na yon, siguro naman nakapag-isip na rin tayo na mag-yes, Lord. Ay, mukhang ang lakas ng amen, ha? Or, tama ba? Or baka may ibang duda pa. So, syempre kailangan na yan kasi hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Baka mamaya, pagbalik ni Lord, doon ka palang mag-iisip na mag-yes sa Kanya, di ba? So, siguro madami na sa atin ang nag-iisip na, yes, Lord, sige na nga, Lord. Yes na nga, Lord. Pero, ang tanong, next. What if I want to say yes, but I don't know where to start or what to do? May mga ganun na ba kayong tanong? Yes. Diba? Yes, Lord, yes. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Paano nga ba? Gusto ko nang mag-yes. Pero paano nga ba? At dahil dyan, huwag kayong mag-alala dahil yan yung topic natin today. So, bago tayo, ang title nga pala ng topic natin ngayon is The 3 P's
in responding to God's call. So, 3 points lang to. Mabilis nyo lang itong matatandaan. So, bago tayo mag-continue, mag-pray po muna tayo. Inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko, pumikit, at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Dinadakila, sinasamba, Panginoon God. Ikaw ang Diyos, ang hindi nagbabago. Ikaw ang tapat. Ikaw ay mabuti, Panginoon God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. At kami lumalapit at nagpapakumbaba, Panginoon, ano man, Lord, yung mga bagay na hindi niyo po kinakalugdan sa amin, linisin mo kami, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang at kahinaan, Panginoon, at gawin mo, Lord, na handa ang aming puso na tanggapin na yung mga salita, Panginoon God. Dahil kayo lamang nakakaalam, Lord, ng sitwasyon ng bawat isa sa amin, Noah, Lord. Gawin niyo pong matabang lupa ang aming puso nang sa ganun. Ano man ang itanim nito, oh God, sa aming puso ay patuloy itong lumago, Panginoon God. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na ano man, Lord God, ang inyong mga salita, Lord, tulungan mo ako na masabi ko lamang ang mga bagay na iyon, oh God. Empower me with your spirit, anoint me, oh God, at itago niyo lamang po ako sa inyong likuran, Panginoon. At God, kayo na pong bahala, Lord God, at anumang mga distraction at gawa ng kaaway sa lugar na ito, ay nawasak po namin ito in Jesus' name, O God. At Lord, I pray, Panginoon, na surround this place with your angels, ministering angels, Panginoon God. Kayo na pong bahala, Panginoon God. All the glory and praises belongs to you and you alone. In Jesus' name we pray. Amen. So, bago ko ilahad yung 3 P natin today, may ipapakilala muna ako. Isang lalaki na nagmula sa 5th century BC. Sabi ko nga kay Lord, isa sa gusto ko talagang tularan ng pagiging leader ay ang taong ito. So, actually, tinawag siya ni Lord sa bagay na hindi talaga niya actually ginagawa. At medyo malayo yung calling niya doon. Wala siyang experience sa bagay na yon. Pero, nakakamangha kasi nga, nagawa niya yung call niya sa Panginoon sa mas mabilis na paraan. Kaunting panahon lang yun, pero ang bilis niyang nagawa. So may clue na ba kayo? Ayan. So actually, sabi ko nga, nawa Lord, may ganito pang lalaki. Kasi iba talaga yung personality niya. Ang ganda ng puso niya at matindi rin yung faith niya. So excited na ba kayo na malaman kung sino to? So, sige, ipakita na natin yung profile picture niya. So, ayun. Si Nehemiah. Actually, dati kasi, yung Facebook nila, ganyan pa, Joe. So, siya ay si Nehemiah. So, sino dito ang nakakilala kay Nehemiah or Nehemias? Siya ay isang cupbearer. So, siya ay pag sinabi mong cupbearer, ikaw yung taga-tikim ng mga inumin bago mo na mapunta sa king. So, para kasi maproteksyonan yung king, lahat ng mga pagkain, meron talaga mo nang kumakain nun or tumitikim nun bago mapunta sa king para hindi siya mamatay. Kasi kung may lason yun, yung unang mamamatay, yung mga cupbearer. So, ganun yung ganun yung work niya. Ganun yung work niya before na, tsaka, yung king pala na yun is si King Artaxerxes I of Persia. So, si Nehemiah din is known for deep personal faith, prayerfulness, and commitment to God. Tapos, tinawag din siya ni Lord na maging rebuilder of Jerusalem's wall. So, ang layo, di ba? Cupbearer to mag-rebuild ka ng wall ng Jerusalem. Ang layo talaga dun sa call.
ni Lord. At paano nga ba siya tinawag ni Lord? So, let's find out po. Let's find out. So, tinawag siya ni Lord hindi sa pamamagitan ng audible voice. Hindi katulad kay Samuel na tinawag talaga siya. Hindi katulad kay Ananias. Diba yung first week natin, yung pinag-usapan natin ay si Ananias. Pero ito kasi, hindi siya tinawag ng ganong paraan. So, hindi ibig sabihin na dahil hindi ka tinawag sa pamamagitan ng malaking boses ng Panginoon na, for example, Ronald. Ganon. For example, ganon. Ibig sabihin, hindi ka na tinawag ni Lord. Or for example, Angelica. Diba? So, parang gusto mo bang antayin mo pa yon bago mo masabing tinawag ka ni Lord? Diba? Hindi. So, ito naman, sa ibang paraan siya tinawag ni Lord. So, sabi nga dyan, sometimes God calls people not by an audible voice, but through burden, opportunity, and awareness of needs. So, hindi mo kailangan hindi pa naman ako tinatawag ni Lord, kaya hindi ako mag-yes talaga. Kasi hindi ko naman siya naririnig eh. So, minsan, ganon. Kasi ang nangyari kay Nehemiah, dumating yung kapatid niya. Tapos, nalaman niya sa kapatid niya na nawasak nga yung wall of Jerusalem at nasunog yung gate nito. So, nagkaroon siya ng burden nung time na yon. Kasi nga, pag once na nawasak yung wall, yung gate, wala na. Ang mangyayari nun is, yung mga Jews ay aatakihin. Diba? Aatakihin sila at magiging in danger yung life nila. So isipin mo na lang yung bahay na walang gate. Na wala ding pintuan. Walang pintuan, wala nang gate. Parang lantad na lantad para sa magnanakaw, diba? So pwede silang patayin agad. So kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, anong mararamdaman mo, di ba? Ganon yung mga kapwa mo, di ba? Na nasa in danger. So, nagkaroon siya ng burden na talagang nalungkot siya, na ganon yung nangyari. Kasi nga, na-captive sila eh. Pero yung time na yun, dun pa lang sana sila sa place na yun. Kaso nga, kung mag-i-stay sila sa place na yun, magiging in danger din yung buhay nila. So, ayun. So, nung time na yun, so, yun yung background pala. So, nung nagkaroon nga ng burden si Nehemiah, nagkaroon siya ng compassion. So, ano ang kanyang ginawa? So, malalaman po natin yan. So, ito na po. Malalaman na po natin yung 3 P's na meron siya, na ginawa niya, nung nag-answer siya sa call ni God. So there are 3 P's that we can learn from Nehemiah to respond to God's call. So unang-una sa lahat ay, hulaan nyo. Ano yun? Very common, na-flash na pala. Very common, pero hindi siya pwedeng ismulin. Yun yung foundation ng mga desisyon. Kaya nga, di ba, madami ang nagkakamali sa decision making dahil madalas, nagra-rush eh. Madalas nakabase sa emosyon. Hindi hindi mo na dinulog kay Lord, wala mo ng consultation kay Lord. Yun. Pero yun, pala ang dapat nating unang-unang gawin, ang manalangin. So, sino ba dito? Kumusta naman yung prayer natin dyan? Diba, yun. So, kailangan, una muna, kausapin mo muna si Lord. So, sabi nga sa Nehemiah chapter 1, verse 4, so ito yung proof na nag-pray siya. Actually, mahaba yung prayer niya.
from verse 5 to 11. Pero sabihin na lang natin kung ano yung ginawa niya. Sa Nehemiah chapter 1 verse 4, "When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven." Hindi nga lang siya nag-pray, pinag-fast niya pa eh. Kasi alam niya sa sarili niya na kung mananangan siya sa sarili niya, wala siyang magagawa. Kailangan niya talaga si Lord. So, bakit nga kailangan nating ng prayer? Bakit kailangan ba natin talaga ng prayer? So, next nga, kuya. Ayun, kailangan natin ng prayer kasi kailangan natin ng guidance. So, pag nagpipray tayo, doon pa lang nire-reveal ni Lord kung ano yung dapat nating gawin. So, pa-next nga. Ito nga, many people act quickly based on emotions, pressure, or immediate circumstances. Decisions made without consulting God are prone to mistakes, regret, or consequence. Impulsive choices often overlook God's wisdom, timing, and guidance. So, meron na ba dito sa atin na nakaranas na magkaroon ng regret? Na nagkaroon ng pagkakamali sa desisyon. Yung parang ayaw mo nang balikan, tapos parang inisip mo, dapat pala ganito yung ginawa ko eh. Sana nalaman ko ng mali talaga yung kahihinatnan nito eh. Dapat nung una pa lang eh. So, ngayon, pabalik ako dun sa guidance. So, sa guidance, so before taking actions, we should ask God for wisdom, plans, and directions. So, bukod pa dun, nasasabi yan sa Nehemiah chapter 1, verse 5 to 11. Yun yung nag-pray siya for guidance. So, dahil medyo mahaba yan, assignment yun na lang yan. So, ayun. So, next is pray for favor and opportunity. Kasi yung bagay na ito, hindi naman siya builder talaga si Nehemiah eh. So, kaya kailangan niya talaga ng mga resources, diba? Pero, God grants him favor. So, God grants him favor. Pinayagan siyang mag-leave. Kasi one time, nakita siya ng king na, malungkot talaga. Tapos parang first time siguro nakita ng king na ganun yung itsura niya. Tinanong siya na, ano bang problema? Bakit nangyari? Ganyan. Or, kasi nga, iba yung itsura niya eh. So, dahil nga, isa rin siguro sa naging paraan ng Diyos para magkaroon ng resources dahil nga malapit siya sa king. So, kasi ang mga cupbearer pala is talagang pinagkakatiwalaan ng lubos. Kasi sila muna bago mamatay yung king, sila muna yung titikim ng mga pagkain. So, talagang pinagkakatiwalaan sila ng lubos. So, ang nakakatawa nga, kasi nga, di ba, enemy nation sila eh. Enemy nation itong king na to. Enemy talaga sila ng Israelites, ganun. Pero, ang nakakatawa, kasi sila pa yung ginamit ng Diyos para mag-provide ng mga materyales para buuin ulit yung wall of Jerusalem, no. Talagang tapos nandun yung support ng king. Kahit sa totoo lang, kung ako yung king baka mamaya isipin ko na, kapag na-rebuild nila yung yung wall nila, baka mamaya kakalabanin ako nito or atakin ako nito. Diba hindi nag-isip ng ganun yung king? Kasi nga, may matindi ng prayer si Nehemiah eh. Nag-pray na siya ng opportunity and favor. So, naging smooth yung mga opportunity, naging smooth. Minsan, yung provision ni Lord,
binibigay niya sa pamamagitan ng mga hindi natin ine-expect na mga tao. So, isipin mo, enemy nation to. Tutulungan ka ba ng enemy mo? Diba? Para ma-rebuild yung wall. Hindi naman. Kasi nga, nakakatawang isipin yun na tutulungan mo yung enemy mo, diba? Sa totoong buhay. Pero dahil tinouch na siya ni Lord before pa, sa pamamagitan ng prayer ni Nehemiah, nagkaroon siya ng favor. So next pa nito is prayer for pangatlo ya. Hindi, pangatlo. Una. Strength and courage. Kasi not all the time naman, kahit nandun yung favor ni Lord, kahit nandun yung opportunity, nandun yung pagtugon ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin na kapag susunod ka sa Panginoon ay masaya lang or smooth lang. Meron din talaga yung mga pagsubok na darating. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga pagsubok na pinagdaanan nila, 'di ba? Pero yun, nag-pray din si Nehemiah ng strength, ng courage para mapagtagumpayan yung mga anuman ang kanilang mga kakaharapin. So dapat ganun din tayo. Magsimula tayo talaga sa prayer. Pag-pray natin na bigyan tayo ng lakas na loob ng Diyos para magpatuloy sa Kanya. Kahit anumang mga pressure, kahit anumang mga pagsubok na dumating, di ba? Kasi ang hirap tumindig kapag wala ang tulong ng Panginoon. So, pang-apat is protection and deliverance. So, protection and deliverance. So, kasi may mga nangyari kasi dito while nagre-rebuild sila Nehemiah, may mga nangyari. Pero, andun yung mga death threat, pero dahil nga nag-pray siya, na patuloy siyang humingi ng tulong sa Panginoon, nandun yung protection. At dineliver sila ni Lord sa kung anong gawa ng kaaway. Tapos, panglima, ipanalangin din natin yung success sa kung ano yung mission ni Lord, di ba? So, ipag-pray natin yun kasi nga, madami yung opposition na darating. So, kaya kailangan ipanalangin natin. Yun yung isa sa mga kailangan nating unahing gawin, yung manalangin. So, tsaka hindi ka lang mananalangin sa simula. Mananalangin ka kahit ongoing pa lang yung ginagawa mong mission sa kaharian ni Lord. At manalangin ka rin kahit matapos na. Hindi dapat nawawala at napuputol yung panalangin natin. So, pangalawa, saglit ng pala to, no? So, pangalawang P is persistence. So, pag sinabi nating persistence, continuing firmly in a course of action despite difficulties, oppositions, or delays. Sa Tagalog, hindi sumusuko agad or hindi napipigilan. So, una, dapat meron kang prayer. Pangalawa is, dapat meron ka ring persistence. Na hindi ka sumusuko agad or hindi ka napipigilan. Kasi ito na nga yun. So, madaming dumadating na pagsubok. So, sa buhay nila, sa paggawa nila ng walls ulit, nila Nehemiah, nakaranas siya ng, ito pala yung mga naranasan nila. Minsan, nagiging hadlang to. Pero sa kwento nila, hindi ito naging hadlang. Kasi nga, naging persistent sila. So una, nagkaroon sila ng discouragement. Kasi nga pinagtatawanan sila or binubuli sila na matatapos ba talaga yan? Ganon. Kasi nga, parang imposible sa paningin nila. Parang dinadown nila yung kakayanan ng taong ito, ng mga taong ito. So, yun yung nila. So, parang wala silang tiwala. So, minsan, yung discouragement weakens our confidence.
So, simula pa lang, yun yung isa sa atake ng kaaway. So, bantayan natin to kapag nag-yes tayo kay Lord. Meron talagang discouragement na dumarating. Kasi alam ng kaaway kasi na kapag may discouragement, mawawalan tayo ng gana, di ba? Sino ba dito nakaranas ng discouragement? Totoo, di ba? Kapag nadi-discourage ka, nawawalan ka ng gana. Diba? Yun eh. Yun yung tactics ng kaaway. Pero anong ginawa ni Nehemiah nung time na to? Nung nagkaroon ng discouragement, in-encourage niya yung mga tao. Sinasabi niya na, isipin nyo na lang yung mga anak nyo, gano'n, na yung magiging in danger kasi yung family nila kung hindi talaga nila itutuloy yung ginagawa nila. So, pangalawa is fear. So, fear paralyzes us to move forward. So, kapag nagkaroon tayo ng takot, minsan nai-stack up tayo eh. Ganon. Di tayo nakakagawa ng kahit anong bagay kasi nga, iniisip na lang natin yung takot natin. Diba? Ganon din. Sila din. Hindi din sila exempted. Nagkaroon din sila ng takot. Kasi nga, meron sa mga gumagawa na narinig nila na aatakihin daw sila. So, dahil nga gumagawa sila, iniisip nila yung kapakanan ba nila muna or yung paggawa ba ng walls, 'di ba? Ganun, nagkaroon sila ng takot. Pero patuloy na nag-i-encourage si Nehemiah sa kanila. Nag-pray siya, nag-encourage siya, at pangatlo, nagkaroon din sila ng conflict. So, hindi na to bagong strategy. So, dati pa may conflict na. So, kapag nag-yes tayo sa call ni Lord, meron din talagang conflict. So, yung conflict naman na hinarap nila, yung conflict between Jews. So, ito yung mga gumagawa para para magawa yung wall ng Jerusalem. So, minsan, ganun din yung kaaway. Gagamitin si ganito sa loob mismo ng church para magkaroon ng division, para ma-distract yung mga tao sa kung ano yung pinakadapat at importanteng gawin. So, kaya kailangan maging aware tayo sa mga conflict na yan. Pero, ano nga ba ang response ni Nehemiah? So, yung naging response ni Nehemiah, ang naging response niya is, pinatawag niya yung mga officials, mga Jews. Magkaroon tayo ng meeting. So, inayos nila yon. Nasabi kasi is, nagcha-charge daw ng mga interest, yung mga taxes, yung kapwa nila Jews. Mahirap na ngayon si ganito. Ganyan. So, nagkaroon sila ng conflict na parang inuutakan nila yung isa't isa, which is dapat that season is magtulungan sila talaga. So, talagang nagpatawag si Nehemiah, nag-meeting sila na na dapat hindi kayo ganito. Kasi dahil dapat tayo ay nagtutulungan, ganyan, nagpa-meeting at na-solve yung conflict. So, ayun yung ginawa ni Nehemiah. Tapos, pang-apat na naranasan nila is exhaustion. Pag sinabi nating exhaustion, yun yung napapagod tayo, physically, mentally, ganon. Halo-halo na yan, or dahil minsan sa kabisihan, or dahil minsan sa pressure ng buhay, may mga tinatapos na deadline, ganon. Nadidrain yung strength natin. Kaya pag may exhaustion, minsan, hindi rin tayo nakakapagpatuloy ng todo kasi nga, minsan, ano nga bang unahin ko? Pahinga ba ako? Or ano ba talaga? Ganon. Pero sila din nakaranas din sila ng exhaustion kasi nga, simula umaga hanggang bago magdilim, nagtatrabaho sila. Araw-araw yon for 52 days. Diba? Grabe yung work nila. Matindi, tuloy-tuloy. Diba? Wala silang rest day. So, tuloy-tuloy yun. Grabe. Kaya nagkakaroon ng exhaustion. Pero dito,
mapapansin natin na hindi reklamo at hindi pagsuko ang sagot sa mga opposition sa buhay. Kasi nga si Nehemiah laging niyang pinakita niya sa atin na laging may paraan para labanan yung mga oppositions. So, hindi pa man na lalakaran ng lahat yung calling, meron mang dumating na mga opposition, pero wag po tayong matakot kasi lagi itong may solusyon para ma-overcome. Si Nehemiah, na-overcome niya yan lahat. Pati yung mga Israelites. Kasi nga, meron siyang strategy. So, minsan nag-aano pa nga siya. Dahil nga ang naging strategy niya sa exhaustion naman, nag-organize siya ng mga tao na, ikaw sa part na to, ikaw yung gumawa, ganyan, di ba? Meron talaga siyang strategy kung papaano niya mapagtagumpayan yung oppositions. Tayo kaya kapag may oppositions, di ba minsan nauna pa yung reklamo Hindi natin naisip, unang iniisip kung ano yung kung ano yung pwedeng maging solusyon, di ba? Minsan, yun yung focus natin na, Lord, ito na naman, Lord. Ano na naman to, ganyan, di ba? Pero, si Nehemiah, hindi ko nabasang nagreklamo siya kay Lord. At hindi ko rin nabasa sa Bible na nagreklamo siya sa mga kasama niya. Na, I quit. For example, ganun, di ba? Pag sobrang sobrang tindi na ng pressure na nararanasan mo. Kasi nga, hindi lang naman yung mga tao yung may mga problema. Meron din siyang personal na problema, si Nehemiah. Kasi sa totoo lang, si Nehemiah yung tumutulong sa mga taong to para makakain araw-araw. So talagang sariling bulsa. So, syempre isipin niya rin na yung savings ko, may ganyan, diba? Pero hindi niya inisip yun. Hindi siya nagreklamo. So, hindi reklamo at pagsuko ang solusyon kapag may opposition. So, kaya kailangan mag-isip ka rin kasi nga binibigyan tayo ng wisdom ni Lord kung paano natin mapagtagumpayan yung mga opposition ng buhay natin. So, pangatlo, last, perseverance. So, continuing faithfully trusting God to see the work through the end. So, sa Tagalog, ito yung nagpapatuloy hanggang matapos. So, madaming Kristiyano na okay lang sa simula. Diba? Pero pag dumating na sa kalagitnaan, diba? Sa kalagitnaan naman talaga, madalas nandun talaga yung matitinding bagyo, diba? Kahit nga yung mga disciples ni Jesus, diba? Nung sumakay sila ng tawag doon, boat ba yun? Yun, papunta sa kabilang side, nandun yung unos sa gitna mismo. Hindi madalas sa simula, pero madalas sa gitna. Tapos nandun na madami ang nagki-quit dahil hindi sila nagkakaroon na sila ng exhaustion, hindi nila napagtagumpayan 'yon. Hindi nila napagtagumpayan yung discouragement, hindi nila napagtagumpayan yung conflict. Ganon. So, pag hindi natin mapagtatagumpayan, hindi talaga tayo makakapagpatuloy. Kaya kailangan mapagtagumpayan natin yung mga bagay na yon. Tapos, diba? Pero dapat hindi po tayo sa simula lang okay. Kailangan hanggang sa dulo. Actually, ang pinakamahirap na part sa journey natin is yung pagpapatuloy talaga hanggang sa dulo. Madalas, mas madali pa yung magsimula. Pero kapag dumating ka na sa point na nasa gitna ka na, ayaw mo nang magpatuloy. Kaya madami ang nagsimula lang, pero hindi na nagpatuloy. So, nakakalungkot yung bagay na ito, pero nawa, wag itong mangyari sa atin. Though tama naman na
tama yung sabi ni Brother Arnel last week na God will do it. Pero nawa, sa mga tinawag ng Panginoon, maging ano tayo doon, sa yes natin sa Kanya. Kasi nga, pwedeng, kung hindi tayo mag-yes sa Panginoon, mamimiss natin yung call natin sa Kanya. At may gagamitin siyang ibang tao. Yun yung nakakalungkot. Yung mawawala yung reward na dapat tayo rin meron. Gagamitin ni Lord yung ibang tao instead na ikaw. So, ayun. So, kaya kailangan magpatuloy tayo, hindi lang tayo sa simula, okay? Katulad ng mga nanliligaw, di ba? Hindi naman actually lahat, pero madalas ito yung naririnig ko, na sa simula lang daw okay. Sa simula lang daw magaling at desidido at porsigido. Simula lang nakikita yung effort. Dapat hindi tayo ganon kay Lord, no? So, dapat hanggang sa dulo, sa hirap man at ginhawa, continuous yung ano natin. Dapat may perseverance tayo. Ibig sabihin, nagpapatuloy tayo kahit anong mangyari. So, actually, hindi lang yun yung naranasan nila Nehemiah. Hindi lang nila naranasan. Actually, nakasummarize lang yun. Yung discouragement, yung conflict, hindi lang yun yung naranasan niya. Meron pa siyang naranasan. Sa Nehemiah chapter 6, verses 1 to 9, naranasan niya yung continuous na opposition. Kasi may tatlong kontrabida dito eh. Ang pangalan nila si Sanballat, Tobiah, and Geshem. Diba? Sabi ko nga, ayoko talagang magpangalan ng ganitong mga pangalan. Sabi ko, pero, ayun nga, nakaranas sila ng opposition. 3 beses sila. So, nagpadala na ng letter yung mga kontrabida na to. Diba? Sa kanila na parang naggagawa na sila ng mga rumors na, sige, pag sasabihin namin sa king na ginagawa mo yung bagay na yan para atakihin yung king. Parang ganon. So, ilang beses paulit-ulit silang kinukulit. Paulit-ulit siyang kinukulit. Pero alam nyo, ang nireply ni Nehemiah, ito. Sa Nehemiah chapter 6, verse 3. Sabi niya, I am doing a great work, and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? So, diba, alam ni Nehemiah kasi na ito yung kailangan kong gawin sa season na to at hindi dapat ako napipigilan. Kasi ito yung work ni Lord eh. Kailangan kong makibahagi. So, hindi ako pwedeng ma-delay kasi importante to eh. So, kaya kailangan alamin din natin kung ano yung importante sa atin. Ano yung priorities natin. Kasi nga, minsan, nakabase doon yung decision natin. So, alamin mo kung ano yung pinaka-importante sa'yo. Tsaka, bukod pa doon, sana ganun tayo, no, pagdating ng panahon, no, na may opposition man na paulit-ulit, ilang beses man, pero sasabihin natin, I am doing a great work. Hindi ako pwede dyan. Sorry. I'm taken. Sure. Sorry. Kay Lord ako. Pasensya na, busy ako sa paggawa ng calling ko sa Panginoon, di ba? So, dapat ganun din tayo, katulad ng Nehemiah. Tapos, bukod pa doon, is naka-experience din siya ng death threat. Isipin mo, no? Parang sa iba't ibang sides ng parte ng buhay niya, talagang grabe yung attack sa kanya. Pero, balik ka nga doon niya sa may yan, death threat. So, matatagpuan ito sa Nehemiah chapter 6, verse 10 to 13. So, isulat nyo na lang. Kasi nung time na to, merong nagsabi sa kanya na pumunta ka sa ganitong lugar kasi nga baka aatakihin ka na ng ganitong gabi, ganyan. Pero, matindi ang isa rin sa nagustuhan ko kay Nehemiah is may matindi siyang discernment.
na na-discern niya na itong taong ito is naggumagawa lang ng kwento. So, isa din dapat yun sa kailangan nating ipanalangin. Hindi lahat ng mga naririnig natin ay kailangan nating paniwalaan or kailangan nating paunlakan, di ba? So, kailangan, makinig ka kay Lord na, Lord, ito ba nagsasabi to ng totoo? So, kailangan meron din tayong ganun na kailangan maging mas matalas pa yung isip natin sa strategy ng kaaway. So, actually, grabe yung discernment niya. Kasi ilang beses siya na nandun yung opposition sa kanya ng mga kontrabida. Matindi talaga yung galit sa kanya at inggit. Pero alam niya magsabi ng no. Alam niyang tumanggi. So, dapat marunong din tayong maganon kasi hindi naman lahat ng kailangan yes lang tayo. Kasi nga, yung yes pala natin minsan, nagiging door siya sa kaaway. Para ma-delay tayo, para hindi natin magawa kung ano yung dapat gawin. So, kung nag-yes pala siya nung time na to, pinatay na siya or hindi na natapos yung Pero grabe yung discernment niya. Tsaka, and finally, so ito na, short lang talaga. And finally, And finally, after 52 days. So what usually takes 2 to 10 years was completed in just 52 days. Diba? Kasi ganun daw yung pinaka-regular na timeline sa paggawa daw talaga ng Wall of Jerusalem. 2 to 10 years. Pero isipin mo, 52 days lang natapos ni Nehemiah. Grabe yung focus niya. Grabe yung yung firm talaga siya kay Lord. Talagang matindi yung devotion niya sa Panginoon na hindi siya kahit anumang mangyari. Kahit man may sabihin ng iba, tatanggihan ko yon para kay Lord. Kay Lord lang ako makikinig, hindi sa mga sinasabi ng iba. Grabe yung niya. Kaya sabi ko nga, Lord, sana may makita akong ganitong lalaki talaga. Kasi nga, sobrang focus niya. So, hindi yun titingin sa iba kasi. Pag di ba? So, siya din, di ba? So, pag sobrang focus siya, dedicated siya sa work, sa Panginoon. So, yun yung mga kailangan nating gawin pala. Na iba pala talaga kapag may focus yung isang tao. Pag may focus siya, mas mabilis siyang nagagawa kung ano ang kailangan gawin. Di ba? So, next, So, conclusion na tayo. Mabilis lang, no? So, conclusion. So, when we say yes to God's call, let us remember the 3 P's. Kapag mag-yes tayo sa Panginoon, ito yung dapat nating gawin. Prayer, persistence. So, dapat hindi tayo sumusuko agad. And perseverance. Nagpapatuloy tayo. So, without prayer, actually, itong circle na to, connected siya, diba? Kasi may connection talaga yan lahat. Hindi lang, yung 3 P na to, hindi lang to, may points lang, pero parang may process siya. Without prayer, we cannot be persistent. So, kung hindi tayo mananalangin, hindi tayo hindi tayo makakapag-hindi sa mga bagay na pwede tayong mag-give up. Kung hindi tayo nananalangin, ma-overcome tayo ng mga discouragement ng buhay. Ma-overcome tayo ng conflict na yan. Ma-overcome tayo ng mga, takot, tama, ng fear, 'di ba? So pwede pang ganun, tapos ma-overcome tayo ng exhaustion kung wala tayong prayer. Kasi prayer talaga, yun yung talagang parang fuel
sa isang sasakyan. Hindi siya makakapagpatuloy kung walang panalangin. Di ba, pag walang fuel, yung mismong sasakyan, hindi talaga siya aandar. So kaya unang-una talaga na inaatake ng kaaway is yung prayer life talaga natin. Pag once na mawala yung prayer life natin, mapapansin mo yan, mabilis tayong ma-discourage, di ba? Mabilis tayong mawala ng gana. Kasi nga, prayer pa lang, wala na. Kaya yun, prayer, una-una sa lahat, prayer talaga. Huwag nating alisin yung prayer kasi doon lang tayo makakatayo, magkakaroon tayo ng lakas na loob kapag patuloy tayong nananalangin. Magkakaroon tayo ng wisdom, resources, favor sa Panginoon kung nananalangin tayo. Kung wala yan, wala. Kasi nga, connection natin yan sa Panginoon eh. Yung prayer, yun yung wag nating tatanggalin. Para tayo ay maging persistent. Para hindi tayo sumuko. Pag hindi ka sumusuko, ano man yung mangyari, mag-persevere ka. So, matatapos mo yung call na yan. Kasi nga, naging persistent ka. So, and without perseverance, we cannot accomplish God's call. So, kaya kailangan mag-persevere tayo, nagpapatuloy tayo hanggang sa dulo para matapos natin. Huwag nating tularan yung iba na sa simula lang, nagsimula. Nagsimula lang talaga, pero hindi na tinapos. Huwag nating hayaan na mag-appoint si Lord ng iba in place sa atin. Kasi nga hindi tayo nag-yes sa Panginoon. Tayo yung nagmi-miss out sa bagay na iyon. So, next, yeah. In Hebrews chapter 10, verses 35 to 36, so do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Huwag kayong mag-alala kasi nga, lahat naman ng effort natin is may reward sa Panginoon. So, kaya kailangan magpatuloy lang tayo yung confidence natin na hindi tayo pababayaan ni Lord, yung confidence natin na si Lord yung tutulong sa atin sa kahit anumang mga bagay. So, wag nating pabayaan yung ganong bagay. So, nawa po ay may natutunan ang bawat isa sa 3 P's na ito. So, prayer, persistence, and perseverance. Sige po, inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Check. Sige, sige, kakanta muna tayo. Praise. So ngayon, dahil ito yung last na week na magiging topic natin yung about calling. So, nawa ay ang bawat isa ay ready na isuko ano man yung mga bagay na hahadlang sa yes natin sa Panginoon. So, ngayon magsimula tayo sa panalangin. Pero bago tayo manalangin, bago natin isuko yan, bago natin sabihin yung commitment natin sa Panginoon ngayon, sabayan niyo muna kaming awitin yung bagay, yung kantang ito. Let's worship the Lord. Hallelujah. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay.
Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Minsan pa, Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Ngayon, tayo po ay magsimulang manalangin. Pusong dalisay ang nais Ano man yung mga bagay na humahadlang sa Ikaw ang atin, maghari mga hindrance sa pagyas natin sa Panginoon. Nais ko'y maging katulad mo. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na humahadlang sa yas natin sa Panginoon, i-surrender natin. Takot man ito, pangamba, sa mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin hawak. Isuko natin ito sa Panginoon. Yeshua, Yeshua. Kausapin po natin ang Panginoon.
Dinadakila ka namin, O Lord. Sinasamba at niluluwalhati, O God. Nakikita niyo po, Panginoon God, ang aming puso, Lord. Ano man, O God, mga bagay, Lord, na humahad lang, Panginoon God, sa aming pagyas sa inyo, Lord. Sinusuko namin ito sa inyo, Panginoon God. Lord, patawad, Panginoon God, kung minsan kami may nadadala ng takot, Panginoon God. Takot na kung magkamali, Panginoon God. Takot sa mga bagay na hindi namin alam kung anong dapat gawin, Panginoon. At kahit anumang mga pagpapatawarin mo kami, Panginoon God, kung kami may nangangamba sa mga bagay na hindi namin hawak, Panginoon, nangangambaman, Panginoon, ang bawat isa, Lord. Dahil sa pangangailangan sa bawat araw, Panginoon God, nangangambaman ang bawat isa, Panginoon God. Dahil, Lord, sa pwedeng isipin ng ibang tao, Panginoon God, patawarin mo kami, Lord, kung mas yun pa yung inisip namin, O God, kaysa sa mga sinasabi mo, Lord, kaysa sa kung anong nararamdaman mo, Panginoon God. Patawarin mo kami, Lord, kung kami man ay nagmarunong, Panginoon God. Ano man, Lord, mga kasalanan namin, Panginoon God, ay hinihingi namin ito ng kapatawaran, Lord. Lahat pa ng guilt namin, O God, lahat, Lord, ng hiya namin, Panginoon, ay sinusuko namin sa inyo, Lord God. Linisin mo kami, Panginoon God. Sinusuko namin sa iyo ang aming puso, ang aming buhay. Ikaw ang maging Diyos, ikaw ang manguna, Panginoon, sa kung anong nais mo, Lord, sa buhay namin, O God. Eto kami, Panginoon God. Mag-iyas na kami sa inyo, Lord. Magko-commit na kami sa inyo, Panginoon God, kaya hindi namin alam kung anong mangyayari, Panginoon God, along the way. Lord, ikaw, Panginoon, yung seguridad namin, Panginoon, kasiguraduhan namin, O God. Sinusuko namin sa inyo, Panginoon, ang aming buhay, Lord God. Alam ko, Panginoon God, na hindi masasayang, Panginoon, ang buhay namin, O God. Kung ito'y naisuko sa inyo, Lord, kung ito'y nagpapagamit sa inyo, Panginoon God. At Lord, Panginoon, dalangin ko, Lord, ano man, Panginoon, ang aming kakaharapin, O God, sa pagyas namin, Lord. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas na loob, Lord, na harapin, Lord, mga opposition sa buhay namin, O God. I pray, Lord, na give us courage, give us strength, give us wisdom, Lord. Give us revelation sa mga kailangan namin gawin, Panginoon God. Help us to depend on you, Lord. Yung sa strength mo, Panginoon God. Help us, Panginoon God, to listen to you, Lord. Maging attentive sa voice mo, Lord. Give us discernment, Lord, na matukoy namin kung ano yung nagmula sa iyo at galing sa kaaway, Panginoon God. Tulungan mo ang bawat isa, Lord. Kung meron man sa bawat isa sa naririto, Panginoon God, ang na-stack up na, Panginoon, sa calling, Lord, dalangin ko, muli niyo pong pag-alapin ito, Panginoon God. Kung naging sanhiman, Panginoon God, ay mga discouragement ng buhay, Panginoon God. Lord, patuloy, God, na bigyan mo silang muli panibagong kalakasan, panibagong perspective, Lord. Tulungan mo ang bawat isa mapagtagumpayan yung discouragement, Lord. Alisin mo ito, Panginoon, yung ginagawa ng kaaway, Lord, para ma-slow down, O God, yung mga bagay na kailangan nilang gawin, Panginoon God. Alisin mo rin, Panginoon God, kung ano man yung mga takot, Panginoon God, ng bawat isa, Lord God, na nagpaparalyze, Panginoon God, sa bawat isa, Lord, kung dahil sa fear man ito, Lord. Lord, patawarin mo ang bawat isa, Lord. Alisin mo, Panginoon God, yung mga bagay na ito. Alam ko, Lord, na sa inyo lamang kami makakaasa, Panginoon God. Kaya, Lord, kayo na pong bahala, Panginoon God. Kung meron man sa kanila, Lord, na nag-yes sa call mo, pero dahil sa conflict, Panginoon God, ay hindi na sila nagpatuloy, Panginoon God. Muli niyo pong buhayan, Panginoon God, yung heart, Panginoon, na ito, Lord God. Alisin mo, Panginoon, sa kanila yung bitterness and forgiveness, so Lord God. Tulungan mo muli, Panginoon, silang makatayo, God, at makapagsimula ng panibagong simula, Panginoon God. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na ma-miss out namin, God, yung calling namin. At iba ang gumawa nito, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon God, sa kung anong dapat namin gawin, Panginoon God. Dahil nais namin, Lord, makibahagi sa iyong kaharian, Panginoon God. Tulungan mo kami, Panginoon God. Kayo na pong bahala
persistent, oh God, na kahit ano man ang dumating, hindi kami susuko at hindi kami matitinag at hindi kami mapipigilan. At tulungan niyo rin po ang bawat isa, Lord, na mag-persevere, oh God. Kahit ano mang mangyari, magpapatuloy ang bawat isa hanggang sa muli niyo pong pagparito, Panginoon God. Dalangin ko na matatnan niyo po ang bawat isa, Lord, na tapat na ginagawa, Panginoon God. Yung calling ng bawat isa, Lord. Anungan mo kami, Panginoon God, sa bagay na ito, Panginoon God. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat-lahat ng ito, Lord God. Yung bagong commitment ng bawat isa, Lord. Kayo na pong bahala, Panginoon God. At sa mga nagre-renew ng commitment, Lord God, kayo na pong bahala, Panginoon God. Patuloy puspusin niyo po kami na yung banal na Espiritu, Lord. Alam namin wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ang tulong mo, Panginoon. It is not by might nor by power, but it is by your Spirit, by your grace, by your mercy, O God, by your faithfulness, Panginoon God. Makakapagpatuloy kami, God. Kaya, Lord, God, tulungan mo kami, God. Give us a healthy heart, healthy mind, Panginoon, mindset, O Lord God, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kayo na pong bahala, Panginoon God, sa bawat isa. Patuloy kayo, God, mag-speak, Panginoon God. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat na ito, Panginoon God, at Lord, dalangin namin na kung ano man, Lord, yung mga napakinggan namin, hindi po ito mababaliwala, Panginoon God. Bagkus, Lord, tulungan mo kami na maisabuhay namin ito, God, sa journey namin, Lord, sa season namin na ito, God. Kailangan namin, Lord, palagi yung guidance mo, Panginoon. Mga kailangan baguhin, Panginoon, sa amin. Kailangan namin gawin, oh God. Lord, tulungan mo kami na sa pamamagitan ng mga salita, Panginoon God, ay patuloy, Lord, na magpapatuloy kami, Panginoon, sa inyo, God. Kayo na pong bahala, Lord. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa, Lord, ay magkaroon, Panginoon God, ng matinding prayer life, Lord, persistence, perseverance, Panginoon God, kahit anumang mga unos na darating sa aming buhay, oh God. Lord, hinahangad namin na darating ang panahon, Panginoon God, na sasabihin mo sa amin na well done, good and faithful servant. Maraming salamat sa inyo, Panginoon God. Ito ang aming samot panalangin, Lord. In Jesus' name we pray.